Magandang araw, ako si John Beryl at welcome sa ating YouTube channel. Ang pag-uusapan natin sa videong ito ay magkano ang ating magagastos kung tayo ay magpapatransfer ng ownership ng titulo ng lupa kung ito ay nabili natin sa 100,000 pesos. Paano nga ba mag-compute ng mga gastos ng pagpapatitulo? Ano nga ba ang mga kinakailangan at ano ang mga steps o hakbang na kinakailangan nating sundin para makapagpapatitulo ng lupa? Magbibigay din tayo ng mga tips para mas madali at lumiit ang ating gastos sa pagpapatransfer ng ating titulo ng lupa. Bago tayo magsimula, kailangan nyo pong siguraduhin na ang inyong titulo ay clean title. May nai-upload po tayo para sa topic na iyan sa ating YouTube channel. Bumisita lang po kayo sa ating channel. Bago po kayo bumili ng lupa, siguraduhin po ninyo na updated ang pagbabayad ng amilyar sa City Hall o munisipyo para sa lupa na iyan. Kailangan din po ninyong isaalang-alang o pag-usapan ng seller at ng buyer kung sino ang magbabayad ng mga gastos sa pagpapalipat ng ownership ng titulo ng lupa. Sa pagpatransfer ng ownership ng titulo ng lupa, ating isi-share ang ating personal experience. Ang una po nating gagawin ay kailangan po tayong magpagawa ng deed of sale sa abogado o sa notary public. Ngayon, ipagpalagay po natin na ang napag-usapan po ninyong halaga ng inyong selling price ay 100,000 pesos lamang. Yan din po ang ipapalagay po ninyo sa deed of sale. Sa abogado o sa notary public, magkano naman po kaya ang pagpapagawa at pagpapanotaryo ng deed of sale? Ang mga abogado o notary public ay may schedule of fees na sinusunod. Like for example, dito sa Cebu City, ito po ang schedule of fees na kanilang sinusunod. Sa pagpapagawa at pag-acknowledge ng deed of sale ay 3% of the actual amount of the contract of agreement, but not less than 3,000 pesos, whichever is higher. Sa halagang 100,000 pesos na selling price, i-multiply po natin ang inyong posibleng mababayaran sa abogado ay 3,000 pesos. Tandaan po na ang videong ito ay para sa pagbebenta o pagpapatransfer ng ownership ng titulo ng lupa kung ang nabili mong lupa ay whole area. Hindi po ito portion lamang. At whole area ang inyong nabili. Kaya ipapatransfer natin ang inyong titulo. Iba naman po ang video kung portion lamang po ang inyong nabili. Kung kayo po ay may deed of sale na notaryado na po ng abogado, kayo po ang magdesisyon kung kayo po ba ang maglalakad ng pagpapatitulo ng lupa o pag-process ng pagpapatransfer ng titulo ng lupa o di kaya ay kayo po ay makikisuyo sa inyong mga kapamilya at mag-i-issue po ng special power of attorney. Pwede din po kayo na mismo ang maglakad. Sundin nyo lamang po ang videong ito para matuto po kayo kung paano ang proseso ng pagpapatransfer ng pagpapatitulo ng lupa. Pagkatapos nyo po sa abogado na magpagawa ng deed of sale at ito po ay nanotaryuhan na po, bibigyan po kayo ng abogado ng acknowledgement receipt. At ito po ang mga kinakailangan na makuha nyo po sa inyong seller. O kung kayo po ay seller, ito po ang kailangan nyong ibigay sa buyer. Photocopy ng valid ID. Pirmahan nyo po ang photocopy ng inyong valid ID ng 3 beses. Ang tax identification number. Ang owner's duplicate copy of title. Yung original po. Pagkatapos mong makuha ang mga nabanggit na kinakailangan, pumunta ka ngayon sa City Hall o munisipyo kung saan nasasakop ang lupa na iyong nabili o ating ipoproseso. Sa City Hall o sa Municipal Hall, pumunta ka sa Assessor's Office at mag-request ka ng kopya o certified copy ng tax declaration at Certificate of No Improvement. Dito po sa amin, ang bayad po sa tax declaration na certified true copy ay 100 pesos. Ang bayad naman po sa Certificate of No Improvement ay 100 pesos.
Pagkatapos mo sa city o municipal hall, pumunta ka ngayon sa Bureau of Internal Revenue, RDO. Sa BIR RDO ay magsasubmit po kayo ng mga requirements na kinakailangan para sa pagbabayad ng capital gains tax at documentary stamp tax. Ito po ang mga rate ng capital gains tax at documentary stamp tax. Ang capital gains tax o CGT ay 6%, samantala ang documentary stamp tax rate ay 1.5% ng fair market value, zonal value, o selling price. Kung alin ang mas mataas po riyan, dyan po magbabase ang ating pagkukumputan ng tax rate. For example, ito po ang capital gains tax computation. CGT rate is equal to 6%. Doc stamp tax rate is equal to 1.5% ng fair market value, zonal value o selling price, whichever is higher. Ang fair market value, makikita mo po iyan sa tax declaration na nakuha po natin sa munisipyo o sa city hall sa assessor's office. Ang zonal value naman ay makikita po sa website ng BIR. Kailangan nyo lang pong hanapin ang zonal value at ang inyong lugar. Diyan po makikita ang inyong zonal value sa BIR website. Samantalang, ang selling price, yun pong halaga na ating nakalagay sa deed of sale. Sa ating example ngayon ay 100,000 ang halaga na ating nabiling lupa. For example, ipagpalagay po natin na ang fair market value ay 90,000. Ang zonal value ay 95,000. Ang selling price naman ay 100,000 pesos, whichever is higher. So sa ating example, ang pinakamataas ay 100,000. Capital gains tax, 100,000 times 6% is equal to 6,000 pesos. Ang documentary stamp tax, 100,000 times 1.5% is equal to 1,500. Ang total na ating mababayaran sa Bureau of Internal Revenue ay 7,500. Ang 7,500 para sa BIR ay babayaran nyo po ito sa Authorized Agent Bank ng Bureau of Internal Revenue. Sa bangko nyo po ito babayaran. For example, DBP, Alan Bank, at iba pang bangko na authorized ng BIR. Tandaan po na kailangan po nating bayaran within 30 days ang ating capital gains tax at documentary stamp tax. Dahil magkakapinalty po tayo kung hindi po ito nabayaran within 30 days pagkatapos po itong nanotaryuhan ng abogado. Bago po tayo makapagbayad ng capital gains tax at documentary stamp tax sa BIR, ito po ang mga requirements na kinakailangang isubmit po natin sa Bureau of Internal Revenue, RDO. Pagkatapos mong bayaran sa Authorized Agent Bank ng BIR ang ating CGT at documentary stamp tax, ay babalik ka sa Bureau of Internal Revenue, RDO. At ibabalik mo po yung mga receipt at iba pang mga requirements na ibinigay po sa iyo. At i-photocopy nyo po ito ng 3. At ibabalik nyo po sa staff ng BIR. Pagkatapos, maghihintay po kayo, babalik po kayo ng mga ilang araw para kunin nyo po ang inyong mga na-submit na mga dokumento na ating nabanggit. Pagkatapos nyo po sa BIR at nakakuha na po kayo ng BIR e-car o Certificate Authorizing Registration, pupunta po tayo pabalik sa munisipyo o sa City Hall. Ito po ang kailangan nating kunin sa City Hall. Sa Assessor's Office, kukuha po tayo ulit ng certified copy ng tax declaration. At kukuha din po tayo ng transfer tax. Ang rate po ng transfer tax ay 0.5%. At 0.75% naman ang tax rate kung ang inyong nabiling lupa ay within Metro Manila. Ang pinagbabasehan ay ang fair market value, zonal value, selling price, whichever is higher. Kung alin ang mas mataas dyan sa tatlo, yun po ang ating pagbabasehan ng ating tax.
Sa ating example, ang pinakamataas ay ang selling price na 100,000 pesos. So, 100,000 times 0.5% ay 500 pesos. Bukod naman sa transfer tax na ating babayaran sa city o municipal hall, ay kailangan din po tayong kumuha ng certified true copy ng tax declaration at realty tax clearance sa Treasurer's Office. Para sa tax declaration, ang nabayaran po natin ay 100 pesos at para sa realty tax clearance, ang nabayaran po natin ay 100 pesos. Pagkatapos po natin sa city o municipal hall, ay pumunta na po tayo sa Registry of Deeds kung saan ang lokasyon ng ating lupain. Kung sa Davao City na Registry of Deeds po tayo pupunta. Ito po ang mga kinakailangang dokumento na kailangan nating isubmit sa Registry of Deeds. Original copy ng owner's duplicate copy of title. Original copy ng deed of sale na may stamp o printed po ng BIR e-car sa likod po. Original copy of BIR certificate authorizing registration. Original copy of realty tax clearance ng land at kung mayroong building ay isama po natin. Certified copy of tax declaration. Original copy of transfer tax receipt. Photocopy of the presenter's valid identification card. Pupunta po kayo sa Registry Information Officer ng Registry of Deeds at mag-fill out po kayo ng registration application form. Ibibigay po yan ng RIO ng Registry of Deeds. At i-assess po ang inyong mga dokumento. Kung sa initial assessment ng RIO ay kompleto na po ang inyong mga dokumentong na-submit, ay kukumputan na po ito kung magkano ang inyong mababayaran sa Registry of Deeds. Ito po ang mga fees na kailangan nating bayaran sa Registry of Deeds. Sa 100,000 pesos na halaga ng ating selling price na nakasaad sa ating deed of sale, nagpa-compute po tayo sa Registry of Deeds. At ito po ang computation nila sa ating 100,000 na consideration value. Ang computation ng RIO assessment ay ito po, 3,299.05. Yan po ang estimated na posibleng mababayaran natin sa Registry of Deeds sa halagang 100,000 pesos ang selling price na nakasaad sa deed of sale. So, sa 100,000 na ating selling price o halaga ng lupa na ating nabili, ito po ang mga total na ating nagastos. Ang ating bayad sa abogado, notarial fee, 3,000. Ang BIR fees para sa capital gains tax at BIR fees sa documentary stamp tax, 6,000 at 1,500. Ang ating transfer tax, 500. Registry of Deeds, 3,299. Certification fees, ito po ang mga tax declaration, tax clearance, certification of no improvement, at etc. 2,000 pesos. Miscellaneous, photocopies, doc stamps, transportation, 5,000. Ang estimated po natin sa ating nagastos kung tayo ay magpapalipat ng ownership ng titulo ng lupa, ito po ang total. Sa inyong paglalakad o pagpapa-transfer ng titulo ng lupa, kailangan po ninyong kumonsulta sa isang attorney o sa isang lawyer o di kaya sa registered real estate broker. Mas mabuti po na isama po natin sa ating budget ang pagpoproseso o paglalakad ng pag-transfer ng ownership ng titulo ng lupa na ating nabili para po makaiwas po tayo sa mga penalties at surcharges at magkaroon po tayo ng titulo ng lupa na pwedeng mapangalan po sa atin. Sana po ay natulungan ko po kayo sa ating video. Mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated po kayo sa ating mas marami pang videos na makakatulong po sa inyo sa pagpapatitulo ng lupa at pagninegosyo. God bless po sa ating lahat.